61 po tayo lahat. Sir Nards? Okay na po ba tayo magsimula? Opo. Yes, sir. Opo, sir. Pwede na. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Sino po ba dito ang ngayon lamang po ang ay maka nakapasok po ba ay may nakapasok na nung nakaraan? Ako po, sir. Bago lang po, sir. So ngayon ka lang Pangalawang- nakapasok, so, Sa kapatid? akin, sir, pangalawa. Session. Kahit pangalawang session. Okay. Okay, so welcome po sa ating lahat at pwede pa ba tayong pasimula sa ating pag-aaral sa pamamagitan ng opening prayer? Sino po bang makapag dyan? Volunteer. Ako po, sir. Sige po kapatid na Ayan Palar. Ama naming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, sa hapon pong ito po, kami po ay mag-aaral ng iyong mga banal na salita. Nawa po ay gabayan niyo po kami ng banal na Espiritu, lalo na't higit ang magtuturo sa amin ngayon, na hindi po nawasan na ang kanyang sariling salita ang kanyang ituturo sa amin, bagkus ang iyong mga salita na mula sa katotohanan. O Panginoon, gabayan niyo po kami at patawarin sa aming mga kasalanan na gawa, sa pangalan ni Panginoong Hesus na dakilang tagapagligtas. Amen. 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 So maraming salamat kapatid na Palar. So ngayon po ay pagpatuloy po natin ang ating pag-aaral patungkol sa subject natin ngayon. Ano po ba ang subject natin mga kapatid? Ang subject po natin ay Pauline Missiology, Principles and Approaches. So nung nakaraan ay presentation. Kaya ipagpatuloy po natin. Kung sino man ang open mic dyan, paki-mute po para po ay walang sasapaw na background mga kapatid. Kuha ko. Kuha ko load. Okay. Ngayon, pag-aralan natin mga kapatid ang ating Adventist Missiological Education and Global Mission Perspective. Okay, the preparation of missionary work must be directed to the order given by Christ to go, teach, baptize, and make disciples. Base po yan nung nandito pa siya sa lupa, bago siya umakyat sa langit. Atin pong mababasa dyan, ito sa ang Great Commission po natin bilang mga Seventh-day Adventist, na habang tayo naghihintay sa kanyang muling pagparito,
ay atin pong gagawin yung mga isinugo sa atin mga kapatid na dito sa Mateo 28 verses 18 to 20 na inutusan tayo na puntahan ang mga taong wala pa sa pananampalataya, tuturuan sila upang magiging kapanalig natin mga kapatid. Thus, theological and missiological aspects should be more focused in order to fulfill the mission given by God to the church. So ano daw? Kailangan tayo na mas magiging focus tayo sa ating mission. No? Para po ay mas mapadali ang pagtawag ng mga sangkatauhan sa iglesia ng ating Panginoon. The contemporary global challenges and require that the Adventist missionary understands biblical theology and the Adventist message, while at the same time understanding the local reality where the gospel is to be preached. So kailangan mga kapatid, bago tayo gagawa sa ating mga tungkulin, bigay pabalita sa sangkatauhan, ang gagawin po natin, no? Kailangan may mga plano po tayo mga kapatid. No? Understanding the gospel is to be preached. So kailangan natin yang anong tawag dito, pagplanuhan, no? Lalo na sa atin mga kapatid na talagang parang bawat buwan na lang ay may mga crusades tayong ginagawa. No? So pag-aralan natin ano bang applicable na approach sa ganitong klaseng lugar. Ano po ba ang mga background, no, ng mga tao dito? Anong pwedeng gamitin nating health ba, gospel ba, no? So kailangan may ano tayo mga kapatid, no? May pag-aaral tayo bago tayo gagawa ng mga ng mga crusade. Kasi kailangan natin yung pag-aralan mga kapatid, no? The immediate opportunities for cross-cultural mission generated by globalization as well as the crises and catastrophes in global proportion require the missionary to possess knowledge, skills, and a range of experiences. So kailangan talaga, no? Kailangan talaga na ang bawat isa sa atin ay maposes po tayo ng kaalaman. No? Bakit po? Hindi po tayo pwedeng magmimisyon nang wala tayong kaalam-alam kung ano yung ibabahagi natin sa mga tao. Kailangan nating pagtuunan ng pansin ang pag-aaral nito, lalo na sa ating pag-aaral ngayon, na magbigay sa atin ng karagdagang mga kaalaman kung papaano tayo mas magiging effective na mga Adventist missionary. Tama po ba mga kapatid? Kaya sa ating mga Adventist ay may mga seminars tayo, may mga pag-aaral tayo para po na mas magiging epektibo ang ating pamaraan at mas magiging mabunga yung ating gagawing pagmimisyon mga kapatid, no? Dapat po ang mga misyonary na gaya natin, no? Malaki talagang pagpapasalamat natin sa Panginoon sa pamamagitan nitong initiative na ginawa ng ating chairman ni Doc Ray na nag-organize nitong institution na makakatulong sa atin na mas magiging productive pa tayo sa ating mga ginagawa, lalo na sa ating pagdala ng pabalita kung saan man tayo ipinadala ng Panginoon. Dahil dito, marami tayong matutunan. Kung
kung ano lang tayo, kung bibigyan lang natin ng panahon ang bawat subject mga kapatid, siguro na-appreciate ninyo na mas marami pa kayong hindi nalalaman. At nung panahon ng kayo ay binigyan ninyo ng panahon ang pag-aaral natin, ay mas marami pa tayong lumalawak yung ating mga nalalaman mga kapatid. Tama po ba? No? Marami tayong malalaman dito sa pag-aaral mga kapatid. Kasi marami tayong subject dito na para tayo ay mas magiging epektibo bilang isang Adventist missionary. No? Missionary to require the missionary to possess knowledge, skills. So bakit kinakailangan po ang skills dito mga kapatid? Kahit ano-anong klaseng skills, lalo na sa mga sustainable livelihood skills, kung paano tayo gagawa ng mga ganito-ganito. Bakit po kailangan natin yung ganito mga kapatid? Bakit kailangan natin ng skills? Kasi po mga kapatid, ang skills po natin, yung mga nalalaman natin, no? No, may iba't iba tayong mga skills. No, makakatulong ito sa ating mga ministry. No, gagawa ba tayo sa barangay para marami pong ma-engage sa ating pagmimisyon, ay gagawa tayo doon ng mga sabon, no? Invite natin yung mga single parents or yung mga ina na walang mga trabaho para tuturuan sila ng ganito ganyan, no? So para magkaroon sila ng sustainable livelihoods. At the same time mga kapatid, sa atin mismong mga missionary na dapat tayo ay ang ating anong tawag dito, no? Ang ating pagmimisyon ay magiging may tinatawag na mapatuloy natin ito mga kapatid. So kailangan ng masustain ito, no? So kailangan natin ng livelihood mga kapatid in a range of experiences. In this context, it is imperative that the Adventist Church continues to encourage and include missiological education as an academic discipline and theological and pastoral training, as well as in the curriculum for the training of missionaries in general. Katulad po ng mga sulat mga kapatid, no? Nung nakaraang Sabat ay pumunta dito si Pastor Ephraim Pitogo, ang ating presidente ng Sulat Mission, no? So nag-invite siya sa mga kapatiran, lalo na sa mga kabataan, no, sa mga youth natin, no, na magiging missionary doon sa mga bulubunduking lugar na hindi pa napuntahan ng ibang mga missionary ng ibang denomination. So pupunta doon sa mga doon sa lugar kung saan ay talagang malayo sa kabihasnan, para doon ay tulungan at turuan ang mga kabataan doon, no? Ngayon, bago ka isabak sa ganung klaseng pagmimisyon mga kapatid, ay tuturuan ka muna. May training munang mangyayari kasi hindi ka pwedeng ilagay doon sa magiging frontliner doon sa bakbakan kung wala ka pang alam sa mga gagawin doon. Kaya may mga pag-aaral munang gagawin mga kapatid, no? Kaya dito sa atin, no, mga missionary na tayo, no? May mga sariling mga ministry na tayo kung saan tayo itinawag ng Panginoon, no? Nagbibigay ito ng karagdagang mga kaalaman ang mga natutunan natin dito sa ating pag-aaral, no? Kaya nga dito mas lalong maintindihan natin kung bakit tayo tinawag ng Panginoon, no? Dahil ang ating iglesia patuloy po na naghihikayat, no, sa bawat isa sa atin na makilahok sa ating mga gawain mga kapatid. So, include missiological education as an academic discipline and theological and pastoral training, as well as in the curriculum for the training of missionaries in general.
Kaya nga dito mga kapatid, marami tayong mga subject, no? Marami tayong subject para magiging tayong na mabunga sa ating bawat ginagawa mga kapatid. Thus, an increasing number of national workers and intercultural missionaries will be better prepared to act effectively in the global mission of the Adventist Church worldwide. Ngayon, nag-appeal si Pastor Pitugo, ang presidente po ng ating Sulads Mission. Sabi niyan, may pera na ang organization natin. Ang kulang na lang natin ay ang mga tao. No? Ang mga missionary natin, kulang tayo sa mga missionary. May pundo na po tayo. Wala na tayong problema sa pundo. Noon, problema tayo sa pundo. No? Wala tayong problema sa mga missionary. Pero ngayon, sa panahon ngayon, mga kapatid, no? Kulang tayo sa mga missionary. May pera na tayo, binigyan tayo ng may 4 million na tayo, sabi niya, no? May 4 million na tayo. Ang kulang na lang sa atin ang mga kung sino ang pupunta doon sa mga bulubunduking lugar upang magturo sa mga kabataan at ipalaganap ang magandang balita ng ating Panginoon. No? So kulang tayo ng mga missionary mga kapatid. No? Kaya dito sa atin mas lalong pinapainit, no, yung ating espiritu sa pagka-missionary sa pamamagitan ng mga pag-aaral at yung mga naaral natin dito na mga kaalaman mga kapatid. Yung nakukuha natin ditong mga kaalaman ay magagamit natin sa bawat lugar kung saan man tayo ipinadala ng Panginoon. Amen? Amen po ba mga kapatid? Okay. Parang tulog na ata ang iba. Amen. Amen. Amen Okay. po, sir. Amen. Na Amen. ano po ba ito? Amen po, amen. Na-record Amen, po ba ito, amen po. kapatid? Amen po, sir. Amen. Yes, sir. Okay. Naka-record. Okay. Amen po, Record. sir. Amen. The discipline of missiology and the training for mission should be taught by every conscientious teacher of theology in order to be understood and practiced as theological missiology in the context of a missionary theology. The theology and mission of the Apostle Paul relate to each other not just as theory and practice in the sense that his mission flows from his theology, but rather in the sense that his theology is a missionary theology and his mission is fully related to his identity, thought, vocation, and calling. Paul is a theologian, but above all, he is an apostle, a missionary. So yun po si Apostle Paul mga kapatid. So ngayon, for the integration of theology and missiology to occur, it is necessary to understand that both an Adventist theology and Adventist mission that bear fruit are the results of the work of Christ through the Holy Spirit. So lahat po ng pagbumunga mga kapatid ng ating gawain ng Panginoon ay dahil po yan sa kapangyarihan at sa paggawa ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng banal na Espiritu. No? The agent that makes both possible. The Spirit is given to the church to proclaim the everlasting gospel with power. No? Yan po mga kapatid. As it is its mission, the Holy Spirit is given for a mission because the Holy Spirit enables through the word instructing and guiding for mission. He gives life and power through the word. He transforms people through the teaching and witness of the word. The Spirit gives the vision. No? Kaya nga dito mga kapatid, dito sa ating distrito, dito sa Northwestern Bohol District, sa leadership po ni Pastor Kilimar Arangco, no?
Dito po tayo kahapon ay nagmi-meeting po ang mga officers ng Adventist professionals, no? May mga vision mga kapatid at may mga plano na sana ang organization dito sa distrito ay magkakaroon ng visible office ng ating organization, no? Ng Adventist professionals, at magkakaroon ng ambulance para kung sino man yung mga rejected na mga tao sa komunidad dahil alam naman natin sa panahon ng kahit hindi sa panahon ng eleksyon ay talagang favor itong mga high ranking officials natin sa gobyerno. Minsan dahil hindi siya ibinuto nung nakaraan, so kung panahon na may emergency ay hindi siya madala sa ospital kung lalo na kung wala siyang pera. So ngayon napagplanuhan ng ating mga kasamahan na magkaroon tayo ng ambulance, community ambulance, na kung sino pa man mga kapatid na or hindi kapatiran na sa panahon ng emergency ay madali silang ma-transport papunta sa hospital nang walang bayad, nang walang kuskus balungos, no? Kaya mga kapatid, hindi lang yan ang mga tiningnan natin na hinihingi natin sa Panginoon na magkakaroon tayo niyan mga kapatid, ayaong magkakaroon din tayo ng tinatawag na yung mobile clinic, kasi marami tayong mga ano dito, mga medical professionals. So nandito po sa ating distrito. Kaya yun po ang mga plano mga kapatid, no? The Spirit gives the vision, encouragement, perseverance, and patience to missionaries and mission. Chooses, calls, and sends out missionaries and leads them as they cross borders to preach the gospel, teach, baptize, and make disciples. So sino po ang gumagabay? Sino po ang sumasama sa ating mga missionaries nang pumunta sa lugar na hindi pa niya napuntahan, na hindi niya alam kung anong mangyayari sa kanya doon sa lugar na yon? Pero dahil sa gabay ng banal na espiritu mga kapatid ay talagang masigasig, no? Umiinit, naglagablab, no? Sa pananampalataya mga kapatid na pupunta sa lugar na hindi pa niya napuntahan at doon niya ialay ang kanyang buhay para sa gawain ng Panginoon. He empowers the church to support missionary programs and activities, no? Sino po ang nag-inspire sa atin? Sino po ang nagbigay sa atin ng nagiging masigasig tayo sa pagsuporta? Yung meron tayong total member involvement mga kapatid. Kaya kahit tayo ay sa isang lugar ay mga iilan lang mga membro pero nakakagawa ng malaking trabaho, no? Dahil sa tinatawag nating total member involvements dahil po diyan sa pag-empower sa atin ng banal na espiritu, no? Na makikilahok tayo sa lahat ng ating mga church programs, no? Mga missionary programs natin at mga church activities natin. Works, miracles, and victories through the church and its missionaries. Kaya maraming mga testimony, mga living testimony na nangyayari sa buhay ng mga missionaries mga kapatid. He inspires the telling of stories of what God does in about the encounters of God with those He wishes to save. He grants all the gifts needed for the mission of God to be fulfilled. So binigyan tayo ng gifts mga kapatid, spiritual gifts para po
mas lalong mapatibay, mas lalong magbubunga ang ministry ng ating iglesia. Finally, the Holy Spirit desires to fulfill God's mission and to reveal us salvation to the world. Moreover, He is the unifying agent of the members of the body of Christ, the church, for mission. So kung wala pong gabay, wala pong patnubay ng banal na espiritu, ay ang iglesia ay magiging magkawatak-watak, at kahit man sa mga madaling trabahuin ng mga gawain ng Panginoon ay hindi natin ito magawa dahil wala po ang unifying power ng Holy Spirit. Pero dahil po ay ito po ipinangako at ibinigay sa atin na mga believers ng Panginoon, ay talagang kahit hindi tayo nagkakilala ng mga or nagkakilala personal, o as long as tayo po ay mga Adventist, ay tayo po madali tayong mapag-isa, mga kapatid, para po sa isang layunin, no? Kaya marami tayong magagawa, no? Marami pa tayong magagawa, mga kapatid, kung tayo lamang po ay magpagamit, no? Magpagamit po tayo sa ating Panginoon. Okay. In order for us to unite theology and missiology, as the Spirit unites believers to Christ, we must understand that an Adventist missiology can and should be understood from the following aspects. Ano po ito? Una, missiology that is understood from the goodness of God to save everyone. God calls and sends Jonah to proclaim His message to Nineveh. So yan po ang mangyayari sa bawat isa sa atin, no? Minsan ang Nineveh natin ay yung pinakamalapit sa ating pamilya. Minsan ang Nineveh natin ay yung kapitbahay natin, no? Minsan ang Nineveh natin ay yung mismong mga kapatid natin sa laman, no? Kaya mga kapatid, hindi tayo mahihirapan kung tayo po ay magpagamit, no? Magpagamit po tayo sa Panginoon, no? So walang imposible, no? Lahat po ang mangyayari, mga kapatid. Minsan kung tayo lang, no? Kung tayo lang, mga kapatid, titingnan natin ang isang tao, no? Hindi natin kaya talaga. Wala tayong magagawa, lalo na kung yung tao na mas maano pa sa iyo, sa kapatid, or yung mga high-ranking na mga tao sa isang komunidad na gusto mong pabalitaan, no? Hindi mo kaya ito dahil matatakot ka. Pero kung sa gabay ng Panginoon, no? Sa gabay ng Panginoon sa pamamagitan ng banal na espiritu, hindi po yan magiging problema. Hindi po yan magiging imposible. Yung Nineveh na yan ay masaturate po ng pabalita ng kaligtasan. Missiology understood from the love of God to send His Son. A missiology from God's promises, and these promises fulfilled in the God with us, Jesus, and in the life of the church. So yun po, no? Atin pong maintindihan, mga kapatid, na itong missiology na ito ay format po ito, no? Sa pagpapadala ng anak, no? Sa anak ng ating Ama, mga kapatid. Ipinadala niya ang kanyang anak, no? God said, Father sent His Son, no? Para po ay magtubos sa atin sa pamamagitan ng kanyang dugo, no? At ganun din ang mangyayari sa atin, mga kapatid. Tayo din na nakatanggap ng kaligtasan ay dapat po tayong ipadala para po ang lahat ng hindi pa nakarinig ng pabalita ng kaligtasan ay makasumpong ng kaligtasan, mga kapatid. Missiology understood from the story of the creation, the patriarchs and prophets, God's people, His apostles and martyrs, and from the whole of salvation history in the context of the great conflict, redemption, and the final restoration.
Yan po mga kapatid. No? Pangapat, missiology from the teacher, classroom, education, and theological training from the professors of theology, the Bible teachers, and finally, a missiology from a teacher's life and teachings, his whole example, his theology and his mission, words and deeds. Yun po ang kabuuan ng missiology mga kapatid. No? Missiology from the life of integrity and sacrifice of the missionary. Many non-Christians and Christians accept Christ because of the example demonstrated by the life of integrity and sacrifice of those who proclaim the gospel as missionaries. So kaya nga mga kapatid, ipapakita natin na talagang tayo ay ang pinadala tayo ng Panginoon at makikita natin na may gabay sa atin ang Panginoon sa pamagitan ng paggawa ng mabuti mga kapatid. Magiging blessing po tayo sa iba. The life and story of these people should guide Adventist missiological education and training. Kaya nga tayong lahat dito, no? No, nasa 60 po tayo lahat, no? Kabilang na po ako dito, no? Tayo po ang dapat na makaalam nito mga kapatid. The life and story of these people, no? Sino itong people na ito, yung mga tao na ito? Tayo po, no, should guide Adventist missiological education and training. Kailangan tayo ay guided po tayo ng ating Adventist missiological concept mga kapatid. Missiology from the biblical command of Jesus expressed and the Great Commission na mababasa natin sa Matthew 28 verses 18 to 20. And motivated by the desire and vision of Adventists to see the everlasting gospel reach every nation, no? Tribe, language, and people. Base po yan sa mababasa natin sa Revelation 14 verses 6 to 12. So kahit nandito tayo, no, nakapag-participate tayo sa pagmimisyon sa iba't ibang dako ng mundo dahil sa ating sa pagsuporta po na sa lahat ng ating mga lalo na sa ating sa pagtatites mga kapatid, sa ating mga offering, no, ay makaabot yan kung saan man dadalhin ng Panginoon para doon po magsagawa ng pagbibigay pabalita, no? At tayo po at ngayon as mas mapadali na lang dahil may internet na, no? Kahit nandito ka nakaupo sa Bohol o kahit saan ka man ngayon nakaupo, no? Kung magsasalita ka lang, no? Sa harap ng inyong cellphone, magla-live ka diyan, no? Magbibigay ka ng mga Bible studies, no? Sa mga kapatiran. I-live mo, no? So marami nang makakita mga kapatid. Dahil sa technology ngayon ay mas mapadali po, no? Mas mapadali po na maabot ang mga tao noon na mahirap noon aabutin. Pero ngayon, madali na lang dahil sa technology mga kapatid. No? Ang pangpito nito, a missiology understood from the sacrifice of Christ's love towards the needy, the lost, and the fallen. A missiology from the need and human suffering for Christ as he saw the crowds had compassion on the people. So yun po mga kapatid. And finally, a missiology not of capacity and human skills or gift, but of God, for what he can do through each missionary. If our mission is the mission of God, it will go forward by his power, by his wisdom, and by his victory. Yun po mga kapatid, kung tayo lang po ay magpapagamit, no, sa ating Panginoon. So we cannot teach theology if it is not integrated with the mission of God. For God's mission is the mission of the church. Just as the Holy Spirit integrates theology and mission,
theologians and missiologists should also integrate theology with mission, so that the mission would have content-based and grounded on God's words. At the same time, they should also integrate theology with mission, so that theology would have a goal, objective, and purpose. Each discipline must be integrated with the other, complementing each other mutually. So yun po mga kapatid, no? Ngayon, the pastoral training curriculum, theological education, no? May mga ano tayo, may mga theological institution tayo, may INLAC, may CPAC, MBC, kung ano pa man diyan, no? SPAC, no? Luzon, Visayas, Mindanao, sa ibang bansa, marami po tayong may kurso po tayong ino-offer ng ating iglesia para po ay magiging balang araw ay magiging pastor po ang ating mga nag-aaral mga kapatid. Pero dito, no, lahat ng mga napabayaan na ng panahon, no, dahil sa mga liabilities o di kaya dahil sa problemang pinansyal, no, hindi nakapag-aral sa MBC o saan paman sa ating mga school na under sa ating domination, no? Ito pong school natin na Logos College of Missions and Biblical Studies, no? Inorganisa po ito ng Panginoon para po sa lahat ng mga estudyante na gustong mas mapalalim pa ang kanilang mga kaalaman patungkol sa gawain ng Panginoon, no? Dito po tayo nararapat mga kapatid, no? Nag-aaral tayo dito para hindi tayo magiging pastor. May mga pastor tayo dito, mga district pastors tayo dito, no? Pero hindi tayo nag-aaral dito para magiging pastor, no? Nag-aaral tayo dito para mas maano tayo, no? Ang tawag dito, magiging fully equipped tayo sa ating pagka-missionary mga kapatid, bilang mga Adventist missionary. Must contain missiological education for all the disciplines and content of the theological curriculum for ministerial pastoral training has one purpose: the mission of the church, which is the preaching of the gospel of salvation in Christ to everyone and everywhere. We must invest in this consolidation of a theology that is missionary and in a missiology that is theological. So kailangan natin mag-invest tayo ng panahon mga kapatid, no, sa pag-aaral, no? Ang nakaano dito, naka-advantage natin dito ay nag-aaral tayo ng libre, no? Minsan hindi natin maintindihan kung bakit may mga estudyante na hindi pa naintindihan kung bakit sa panahon ng graduation may mga kailangang bayaran. Eh dapat talaga mga kapatid, bakit po? Dahil ang atin pong tayo na nga ang school, na ang limang school na hindi tayo wala tayong bayad sa ating pag-aaral. At ang school po natin ay hindi kaya po na mag-sustain or mag-sponsor ng ating mga uniform, ng ating mga regalia. Kaya tayong mga estudyante dito ay talagang isa sa atin yan na obligation, no? Na kung tayo po ay gagraduate, ay tayo din po ang magbabayad sa ating mga regalia. Kasi hanggang sa ano lang po, no, ang makakaya ng ating school ang yung pag-aral natin dito ng walang bayad po, no? Dahil po ang ating mga professors dito ay talagang mga missionary, no? Mga missionary po. Bakit po missionary? Dahil hindi po tumatanggap at wala pong bayad mga kapatid yung pag-aaral natin, yung mga professor natin dito, no? Kaya kung ano man ang mga requirements natin bago tayo gumraduate mga kapatid, ay kailangan natin na i-comply muna natin yung mga kinakailangan natin i-comply. Dahil ang atin pong pinasukan ay isa pong school. Hindi po tayo, ang ating pong school ay hindi under ng ating denomination,
pero matatawag ito ay layman's school po mga kapatid, no? Para po matulungan ang bawat isa sa atin dito na mas magiging equip tayo, no? At mas magiging lalalim pa yung mga kaalaman natin mga kapatid. At tayo po ay magiging productive po sa ating ministry. We must invest in this consolidation of a theology that is missionary and in a missiology that is theological. Both, however, must be grounded in the Bible and follow methodologies and philosophies that are uniquely Adventist. Kaya, hindi po tayo matatakot dito mga kapatid dahil lahat po nating mga professors dito ay kung sa ano pa yan ay full-blooded Adventist. At ang lahat pong tinuturo natin dito ay purely Adventist theology. Kaya lahat ng mga layman, no, layman natin, mga elders natin, mga kapatiran natin, no, i-invite natin mga kapatid na mag-aral tayo dito sa Logos College of Missions and Biblical Studies, no? No, sa Bachelor of Studies in Divinity, major in chaplaincy ministry, para po tayo ay kung papasok tayo sa priest doon sa jail, mag-jail ministry tayo or mag-prison ministry tayo ay makapasok tayo dahil ordained chaplain po tayo. Iba kasi yung mangyayari pag papasok lang tayo doon as a normal and regular member, no, ng Adventist ay dahil maraming requirements po bago ka papasok doon sa prison, no, para magme-ministry ka doon. Habang kung ikaw ay samantalang kung ikaw ay isang ordained chaplain na acknowledge po ng lahat ng ahensya ng ating gobyerno na tutulong para po matransform ang community, ay talagang hindi na tayo mahihirapan sa ating ministry mga kapatid. Bakit po? Dahil pagkatapos ng inyong graduation, ng ating graduation, ay maordinahan po tayo bilang ordained chaplain, no? At kung saan man tayo naroroon, saan man tayo nakatira, doon natin mas ipalaganap ang pabalita ng Panginoon sa level na kung saan ay pinaano pa, no? Anong tawag dito? No, in-upgrade pa natin na papasok na tayo sa mga ahensya ng gobyerno nang walang kaproblema dahil po ay tayo po ay ordained chaplain, no? Hindi na tayo mahirapan doon mga kapatid, no? No? Pupunta tayo doon sa mga sa provincial command ng mga pulis, no? Para doon magpakilala tayo doon kung sakaling may kinakailangan silang mga lecturer, ay tayo po mismo na mga Adventist chaplain ang magbibigay ng lecture mga kapatid kung saan man Okay. Nasundan niyo po ba ako mga kapatid? Yes, po. Yes, okay. Full-line missiological concepts. Ito mga kapatid, ating mababasa itong Great Commission natin na mababasa sa Matthew 28 verses 18 to 20. Dito sa talatang 18, sabi dito, "And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth." So binigyan tayo ng kasiguraduhan na ang Diyos, na ang Panginoon na ating pinagsisilbihan ay ano po, no? Binigay sa kanya ang lahat ng kapangyarihan, no? Ngayon, sabi niya dito sa talatang 19, "Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost." So ito pong commission natin, itong "Go ye therefore, teach all nations."
baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. So ito po ang ibinigay na commission sa mga apostoles, mga kapatid, sa mga disciples niya dati. At itong commission na ito ay ganun din ang para sa atin. Kaya kahit si Saul, mga kapatid, nung na-encounter niya ang Panginoon, no, doon sa daan papuntang Damascus, no, the first encounter and conversion of Paul, ito po ang nangyari, mga kapatid. Base na rin po sa atin pong nalalaman patungkol kay Saulo Pablo. Dito sa verse 1, but Saul, still breathing threats and murder against the disciples of the Lord, went to the high priest, no? Pumunta siya doon sa kanilang high priest, naghingi siya doon ng patnugot, naghingi siya doon ng tawag dito, no? Naghingi siya ng authority, no? And asked him for leaders to the synagogues and at Damascus. Kay dahil sa kanyang pagkakaalam, doon sa Damascus ay doon maraming mga follower ng Panginoon. So that if he found any belongings to the way, men and women, he might bring them bound to Jerusalem. So lahat ng makikita nyo doon, mga kapatid, no, yung mga yung tinatawag, kasi hindi pa Christian ang tawag ng panahong ito, mga kapatid, ay hindi pa ang tawag sa kanila ay mga Christians. Ang tawag pa sa kanila ay belonging to the way or follower of the way. Bakit po way? Dahil sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. Kaya ito po nagiging katawagan sa mga followers ni Jesus Christ noon, mga kapatid, nung hindi pa na-convert si Pablo, mga kapatid, no? Ngayon, mababae man o malalaki, lahat ng mga madakip niya doon sa Damasco ay dadalhin niya sa Jerusalem. Now, as he went on his way, no, he approached Damascus. Suddenly a light from heaven shone around him. Doon sa daan, mga kapatid, doon niya na-encounter si Jesus Christ. And falling to the ground, he heard a voice saying to him, Saul, why are you persecuting me? No, may narinig siyang boses, no, na tinatawag siya, mga kapatid, at tinitanong siya, why are you persecuting me? Ngayon, anong nangyari, mga kapatid? And he said, who are you, Lord? And he said, I am Jesus, whom you are persecuting. Doon, mga kapatid, no, special talaga ang pagkatawag ni Apostol Pablo, dahil po mismo ang Panginoong Hesus ang nagpapakita sa kanya para tawagin siya sa isang misyon. But rise and enter the city, and you will be told what you are to do. No? So ngayon, then the men who were traveling with him stood speechless, hearing the word but saying no one. No? Siya lamang, no? Si Apostol Pablo, no, narinig niya ang boses, narinig din ng kanyang mga kasamahan ng boses ng Panginoon, pero walang nakita, no, ang kanyang mga kasamahan. Saul rose from the ground, and although his eyes were open, ang kanyang mga mata ay nakaano na, he saw nothing, wala siyang makikita. So they led him by the hand and brought him into Damascus, no? Ngayon, ang nangyari sa kanya, mga kapatid. And for 3 days he was without sight, and neither ate nor drank.
So wala siyang kain-kain, wala siyang pag-inom ng tubig. Sa 3 araw, wala siyang makikita, mga kapatid. Ngayon, at si Ananias naman, mga kapatid, no, ang sinugo ng Panginoon para po matulungan si Apostol Pablo. Dito sa Acts 9:15-16, but the Lord said to Ananias, go, this man is my chosen instrument to proclaim my name to the Gentiles and their kings and to the people of Israel. I will show him how much he must suffer for my name. No, yung mga na-experience na mga persecution, no, sa mga taong sumunod kay Panginoong Hesus ay mas ma-experience niya ito, mga kapatid, no? Mas worse ang kanyang ma-experience, no? Ngayon, nung gabing 'yon, mga kapatid, binautismuhan siya. Tinanggap niya ang santong bautismo para po ang maano natin ito ay talagang kanyang isinapuso talaga ang pagkatawag sa kanya. Kaya kanyang tinanggap ang banal na bautismo, no? Sa Acts chapter 9 verse 18, itong pagkasabi, and immediately something like scales fell from his eyes. Yung hindi siya makakita, no, parang may mga nahulog sa kanyang mga mata, no, na kaliskis ng isda. And he regained his sight. Bumalik ang kanyang mga makakita na siya, mga kapatid. Then he rose and was baptized. Noong gabing yon, mga kapatid, ay siya'y nabautismuhan. And he said to me, go, for I will send you far away to the Gentiles. Kung ano man ang commission ng mga apostoles, mga kapatid, no? Sa Mateo 28, ito din ang sinabi sa kanya ng Panginoon. Kaya nga mababasa natin dito, and he said to me, go, for I will send you far away to the Gentiles. So ito yung mission niya, mga kapatid. Ang kanyang bakit siya tinawag? Para magiging apostol sa mga hintil. Anong sabi ni Mrs. White sa kanyang pagkatawag? From among the most bitter and relentless persecutors of the church arose the ablest defender and most successful herald of the gospel, with the apostolic brotherhood of the chosen 12, who had accompanied with Christ from his baptism even to his ascension, was numbered one who had never seen the Lord while he dwelt among men, and who had heard his name uttered only in unbelief and contempt. But beneath the blindness and bigotry of the zealot and the Pharisee, infinite wisdom discern a heart loyal to truth and duty. Kahit paman ang kanyang buhay ay kabayaran nito, mga kapatid. And the voice from heaven made itself heard above the clamors of pride and prejudice. In the promulgation of the gospel, divine providence would unite with the zeal and devotion of the Galilean peasants, the fiery vigor and intellectual power of a rabbi of Jerusalem, to lead the battle against pagan philosophy and Jewish formalism, was chosen one who had himself witnessed the debasing power of heathen worship and endured the spiritual bondage of parasite exaction. So yun po ang nagiging resulta nung tinanggap ni Apostol Pablo ang kanyang pagkatawag, mga kapatid, no? Sa lahat ng apostoles, siya lamang ang tinatawag ni Mrs. White the most successful herald of the gospel, no? Ablest defender and most successful herald of the gospel. So yun po, no? Walang makakatalo sa ganito, sa
sa experience at sa nagawa ni Apostle Paul, mga kapatid, sa pabalita, mga kapatid, sa gawain ng pabalita ng Panginoon. Dito sa Romans 15, 17 to 18, to be a minister of Christ Jesus to the Gentiles in the priestly service of the gospel of God, so that the offering of the Gentiles may be acceptable, sanctified by the Holy Spirit. In Christ Jesus, then, I have reason to be proud of my work for God. No? Ipinagmalaki niya na, mga kapatid, ang kanyang pagkatawag. No? Minsan, mga kapatid, ang tayong mga Adventista, lalo na yung mga kapatiran natin na talagang may problema sa pananampalataya, no? Natatakot magpakilala na siya ay isang Adventist. Pero si Apostle Paul, no, dahil kanyang isinapuso ang kanyang pagkatawag, sabi nga dito, I have reason to be proud of my work for God. Hindi niya anong tawag dito? Hindi siya nahihiya, mga kapatid. For I will not venture to speak of anything except what Christ has accomplished through me to bring the Gentiles to obedience by word and deed. Sa lahat ng kanyang mga accomplishments sa pamamagitan ng Panginoon, mga kapatid, kanyang nakikita ang gabay ng Panginoon sa kanyang buhay. Ganon din ang mangyayari sa ating mga kapatid. Kung tayo ay magpapagamit ng Panginoon, ating masaksihan, ating makikita, no, ang kamay ng Panginoon na gumagabay sa atin bawat araw, at makikita natin yan sa bawat pangyayari, mga kapatid, no, sa ating buhay. Now there were in the church at Antioch prophets and teachers, Barnabas, Simon, who was called Niger, Lucius of Cyrene, Manain, a lifelong friend of Herod the Tetrarch, and Saul. No? Doon sa dito sa chapter 13 sa Acts, mga kapatid, verses 1 to 3, no, nagtipon-tipon ang mga believer ngayon doon sa iglesia sa Antioch, mga kapatid. May mga propeta, may mga teachers, may nandoon si Barnabas, nandoon si Simeon, yung tinatawag na Niger, no? At si Lucius, no? Si Manain, nandoon, mga kapatid, at si Saul. Kababago pa lang na tinawag si Saul, mga kapatid. Bata pa siya sa pananampalataya. Sa verse 2, while they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. No? Nung sa kaligitnaan ng kanilang pagsambahan, mga kapatid, no, ang banal na Espiritu nagsabi sa elder, mga kapatid, na set apart for me Barnabas. Tinawag si Barnabas at si Saul na magiging tandem partner sa ministry. Bakit kaya si Barnabas, no, ang kanyang partner o nagiging tandem, kasamahan niya sa ministry? Marami naman pong iba. Ng panahong ito, mga kapatid, si Saul ay talagang bata pa sa pananampalataya. Bakit kaya si Barnabas, mga kapatid? Ano kayang rason kung bakit itong si Barnabas ang pinili ng banal na Espiritu? Nandoon naman si Simeon. May mga propeta naman doon. May mga teachers naman doon. Nandoon naman si Lucius. Bakit kaya, mga kapatid? Sige, interaction. Para may interaction tayo, mga kapatid. Bakit kaya? Ano kayang rason kung bakit si Barnabas? Marami namang pwedeng piliin doon, mga kapatid. No? Bakit kaya, mga kapatid? Ini-volunteer. Magtawag ako dito, mga kapatid. Si kapatid na Jerry Faustino, bakit kaya, kapatid? No? Bakit kaya si Barnabas ang pinili ng Panginoon, ng Holy Spirit, ng banal ng Espiritu, na magiging tandem partner kasama ni Apostle Paul sa ministry doon sa iglesia sa Antioch? Bakit kaya, kapatid? No?
Magandang hapon, Will sir. you volunteer, mga At kapatid? saka lahat, Sino po bang yes, yes. Sino po? Ito. Brother Yes. Faustino po. Opo. Yes. Go ahead. Ang tanong, bakit Bakit kaya, kapatid? si Esteban ang napili? Barnabas. Barnabas. Kasi siya, Yes, yes. according sa Marami naman doon. Nandoon naman si Lucius, si Manain. May mga propita naman doon. kasi sabi sa Bakit kaya? sabi sa Bible, he is filled with the Holy Spirit. Puno po siya ng espiritu, kaya yon siya po ang napili para sa akin po, bro. Okay. Bakit nandoon na may mga propita doon? Hindi ba puno ng puspos na ang banal na espiritu itong mga propita at ang mga teachers? Bakit si Barnabas? At saka yung attitude ni Barnabas, he Sa palagay niyo, mga kapatid? is a man of encouragement. Okay, may posibilidad diyan, mga kapatid, no? Sir, pwede So mag-share? tinawag ng pinili si Barnabas, no? Yes, pwede. Go ahead. Sa palagay ko dito Sige sa po, go ahead lifelong po. friend. Sabi kasi dito, Yes. lifelong friend of Herod and Tetrarch and Saul. So, si Saul, bago siya naging Paul kasi siya, baka matagal na sila magkakilala. Mas mabuti kasi yung kasama mo Yes. sa mission, yung kuha na kayo, yung parang masaya ka dahil kakilala mo, kaibigan mo, at tapos may confident ka sa kanya. So may pagkakaisa doon sa inyong mga tatrabahuin dahil kakilala mo. Yun po ba, mga kapatid? Okay, si Professor Joven Macson, ano po ang inyong idea dito, Prof? Doc, parang ang maalala ko dyan is Go ahead. si Barnabas kasi parang tama din yung dalawang classmate natin na si Barnabas kasi may tiwala siya kay Saul dahil siyang nagdala kay Saul doon sa kinaroroonan ng mga ibang apostles at siyang nagkwento kung anong nangyari doon sa daan papuntang Damascus. So yung trust, yung confidence ng ibang apostles doon sa ginawa ni Barnabas na pagpapakilala kay Saul sa kanila, yun siguro ang isang factor na bakit sila pinag-pair yung dalawa, pinagsama po, Prof. Okay, maraming salamat. So ngayon, ipapatuloy natin, mga kapatid. Ang inyong mga sagot po ay puro po lahat tama, no? Sino pa ba? Sino pa yung nagano? Ako po. Go ahead. Sa akin lang, Prof. Sa tingin ko, Yes po. Si Barnabas po ay nakahanda talagang sumunod. Nakahanda po sumunod talaga kay Apostol Pablo. Ready siya. Ako po. Okay. Sige, mahalaga rin po yung... Ako po, Sir Aris. Okay. Additional. Okay, thank you. Okay, kapatid na Makam. Anong sa akin, idea mo dito, kapatid? Bakit si Barnabas? Marami naman dyan. Usually kasi, Doc, yung una po kasing nakikilala natin sa pananampalataya, usually din po Yes, and then? Na-off po kayo.
Okay po. Kung kayo mga kapatid si Saul, binigyan kaya bigyan kayo ng pwede kayong makapagpili. Sino kaya dito ang pipiliin ninyo? Kasi nag-ano sila dito eh, no? Nandito sila lahat, dito sila sa Church of Antioch, no? Mga propeta, teachers, no? At marami pang iba. Sino kaya ang pipiliin nyo kung kayo ang bibigyan ng pagkakataong pumili, mga kapatid? Mga kapatid. Hello po, Doc. Para Sino sa kaya akin po, kung bibigyan kayo ng pagkakataong pumili? Yes. Para sa akin po, Doc, kasi usually po, Doc, yes. Kahit po sa atin po ngayon, usually na nangyayari, kung sino po yung naka-invite sa'yo o yung kumbaga tumawag sa'yo, yun po yung usually na nakakasama natin at gusto nating makasama. Kasi po, yung pong tinatawag na nakakapalagayan mo ng loob ay mahalaga po sa isang tandem. Okay. Kasi kumbaga naka-build na po yung trust kaagad doon po sa. So si Barnabas din po ang aking pipiliin kung ako po si Saul o si Pablo. Kasi siya po yung kauna-unahang nakilala ko na mananampalataya. Kapatid? What if mga kapatid? Okay. Okay, maraming Ako po, sir. Kapatid. What if itong lahat ng mga propeta, teachers, Barnabas, Simeon, Lucius, at Manain, isang care group lang ito. Tapos pumunta sa inyong bahay. No? Isang care group lang ito sila ha. Ipagpalagay lang natin, isang care group ito sila. Mga propeta, teachers, Barnabas, Simeon, si Lucius, si Manain. Sinong pipiliin ninyo mga kapatid kung kayo ay bigyan ng pagkakataong pumili na magiging kasama nyo sa gawain? Sino kaya? Sir, okay. Ako po, si Diyos. Kanina. Okay, kapatid. May characteristic po siya katulad ng pinag-aralan namin kanina na transformational leadership. Meron siyang characteristic na katulad po ng pinag-aralan namin kanina na transformational leadership. Yung aakayan niya ko, experience, humble, talagang siya po ay inspired by the Holy Spirit. At sinasakabuhayan niya kung ano yung kanyang tinuturo. Okay. So maraming salamat mga kapatid. At lahat po ng inyong mga sinagot mga kapatid ay puro po tama at ating pong ipagpatuloy. No, nung pagkatapos mga kapatid, then after fasting and prayer, they laid their hands on them and sent them off. So yun po ang nangyari sa kanila, no? May pagpapatong po ng kamay, no, sa lahat ng mga elders doon, no? At ito po nangyari mga kapatid. At ang rason po kung bakit din bakit si Barnabas, yung kabuuan talaga, no? Iisahin natin yung mga sagot ninyo mga kapatid. Before being sent forth as missionaries to the heathen world, these apostles were solemnly dedicated to God by fasting and praying and the laying on of hands. No? Thus, they were authorized by the church not only to teach the truth, but to perform the rite of baptism and to organize churches, being invested with the full ecclesiastical authority. Yun po ang sinabi ni Mrs. White, no? Bago sila ipinadala mga kapatid, bago sila sumabak at bago sila pumunta doon sa kanilang mission field, no? May ginagawa pang mga dedication, importanteng gagawin sa lahat ng mga missionary. Dinedicate sila ng mga elders, ng mga leaders sa iglesia sa Antioquia mga kapatid. Okay? Na ibig sabihin doon na may binigyan sila ng ecclesiastical authority na magawa nila ang lahat ng mga bagay doon sa kanilang mission field. Dito nga,
God foresaw the difficulties that his servants would be called to meet, and in order that their work should be above challenge, he instructed the church by revelation to set them apart publicly to the work of the ministry. Their ordination was a public recognition of their divine appointment to bear to the Gentiles the glad tidings of the gospel. So, may nangyayari pong ordination, no? Para po makapag-conduct sila ng baptism, mga kapatid, no? Meron nga doon sa amin, mga kapatid, sa Mindanao pa ako, no? Siguro nandito si Pastor Arip, no? Si Pastor Arip po ay siya po ang aming district pastor doon, isang tausog pastor. Nandito ba siya si Pastor Arip bin Arip? Wala siya dito. No, may isang liman doon, kapatid, no? May isang liman doon. No, nung hindi na-ready na yung mga yung mga Bible students niya na magpabautismo, naka-ready na lahat. Tapos hindi dumating yung pastor natin para bautismuhan. O para sigurong na siya, iwan ko kung ano napasok sa kanyang isipan. Binautismuhan niya, mga kapatid. No, binautismuhan niya ang kanyang mga Bible student, siya mismo. Ano nangyari sa kanya pagkatapos ng bautismo? Hindi na siya makapagsalita, kapatid. Ano nangyari sa kanya? No? At pag kinalaunan ay na-outshot siya, kapatid, no? Hindi kasi siya ordained. Ang gawain ng mga ordained ministers natin ay kanyang siya po ang gumagawa. Nung pagkatapos ng kanyang bautismo, binautismuhan yung mga Bible students niya na isang layman siya, na hindi na siya makapagsalita, kapatid. Hanggang namatay siya, hindi siya nakabalik. So dito, may ordination na nangyayari. Their ordination was a public recognition of their divine appointment to bear to the Gentiles the glad tidings of the gospel. Both Paul and Barnabas had already received their commission from God himself. And the ceremony of laying on of hands added no new grace of or virtual qualification. It was an acknowledged form of designation to an appointed office and a recognition of one's authority in that office. So yun po ang ibig sabihin kung bakit may nangyayari na ceremony of laying in of hands. By it, the seal of the church was set upon the work of God. Di kasi tayo pwedeng magtatrabaho nang wala tayong nirepresentahan, kapatid. Kaya tayo mga Adventista ay talagang tayo po ang representante ng iglesia kabuuan. Kaya atin talagang kailangan bantayan kung ano yung itinuturo natin sa mga student natin, mga kapatid, sa Bible students natin, mga kapatid. Dahil, bakit po? Yung mga teaching natin na iniisip natin na teaching ng iglesia na hindi pala, tapos mabautismuhan yung may mga produkto tayo na mabautismuhan. Yung mga dala-dala nilang mga konsepto na mula sa iyong pagtuturo na hindi angkop at hindi sa ating iglesia ang mangyayari na kapag create ito ng problema sa iglesia. Tama po ba? Kasi kung ikaw bago pa sa pananampalataya, kapatid, binigyan ka nitong klaseng doktrina tapos hindi pala turo ito ng iglesia. Nagawa yung layman pala ay gumagawa ng kanyang sariling formulation ng kanyang doktrina, interpretation ng kanyang doktrina. Lalo na kung hindi siya wala siyang pag-aaral or wala siyang background sa pag-aaral ng theology. Ngayon nagbibigay siya ng kanyang sariling interpretasyon. Ngayon ang mangyayari, yung natutunan ng maling interpretasyon, madala yun sa mga new converts, mga kapatid, sulod sa loob ng iglesia, at doon magka-create ng problema. Ngayon, mag-iisip na yung mga bagong converts, uy, iba yung doktrina, ito dapat ang doktrina natin kasi ito yung itinuturo sa amin. Pero pala, hindi pala yung ganun ang klaseng doktrina ang turo ng ating iglesia.
May nangyayari po bang ganyan mga kapatid? Na iba ang tinuturo ng Bible teacher, tapos pagdating ng iglesia, yung dala-dala na natanggap niya, na kaalaman mula doon sa Bible study, ang new convert nag-iisip na hindi man yun, iba man yung itinuro sa amin kaysa dito sa itinuturo ng iglesia. Ang problema dyan, pag mag-iisip na siya na sila lamang ang tama, ang mangyayari, iniisip na nila ang kabuang iglesia ay nag-apostasi. Ayun ang mga concept ngayon ng mga offshoot. Mga produkto yun sila sa mga layman na nag-create ng sarili nilang mga konsepto patungkol sa doktrinang Adventista. Kaya, nung may mga bautismo, may mga estudyante silang nabautismuhan at nakapasok sa iglesia, hindi nila kaya, no? Kasi iba yung itinuro sa kanya at may influence na yung nagtuturo sa kanila. Yun ang isang factor bakit sila umalis sa iglesia, mga kapatid. May nangyari po bang ganyan, mga kapatid? Meron po. Marami. Kaya nasabi dito sa Acts of the Apostle, yes. Kaya pag-ingatan talaga natin at bantayan talaga natin ang ating itinuturo dahil tayo po ay frontliner. Mga frontliners po tayo sa ministry. Bantayan talaga natin kung ano yung itinuturo natin sa mga tao dahil baka ang iniisip nating itinuturo natin sa mga tao, no? Iba pala ang stand ng ating iglesia. Kaya nararapat talaga na kung kailangan talaga ang ating mga conferences mag-create ng department ng layman na bago kukunin ang isang layman nakapagtapos siya ng Adventist theology. Kasi minsan mga kapatid, kinuha lang ng iglesia na magiging isang layman itong isang membro ng iglesia dahil walang hanap buhay. Kahit wala siyang kaalam-alam bago pa sa pananampalataya, no? Or matagal sa pananampalataya pero wala namang background sa totoong sa kabuuang Adventist theology. Ngayon, ipinadala natin doon sa bakbakan para maging misyonaryo. Iba na yung itinuro doon. Kanya ng mga iniisip, yung kanyang konsepto na ang itinuturo doon sa mga tao. At nung nabautismuhan, pumasok sa iglesia, nag-create ng problema sa iglesia. Bakit? No? Nangyayari po ba yan, mga kapatid? Nangyari po. No? By it, the seal of the church was set upon the work of God. Yan ang talaga, mga kapatid. Kaya nakikita ko talaga, dapat talaga ang ating mga misyon, ang ating mga conferences, mag-create ng departamento, no, ng layman para kung sakaling mag-request ang ating iglesia, ang local church ng layman, mag-request na lang ng district pastor kung sino yung naka-line up doon na mga layman na graduate sa ganitong klaseng pag-aaral na mga Adventist theology, yun ang ipapadala. Hindi yung ang iglesia ang magde-decide, kukuha lang dyan sa gilid-gilid. Tapos ipatuturo na ang Adventist theology pero hindi pala Adventist theology, kanyang theology pala ang itinuturo. Kaya malaking factor talaga, mga kapatid, kung bakit maraming at dumadami pa rin ang mga offshoot ngayon dahil produkto yan ng mga maling interpretasyon, sariling interpretasyon ng mga layman. Totoo po ba yan? Masakit na isipin niya, mga kapatid. Yan ang nakikita ko talaga kung bakit dumadami ang offshoot ngayon dahil yan sa mga personal interpretation ng mga walang background sa tinatawag na ganito. Kaya dapat sana mayroon tayo ganyan, mga kapatid, na departamento ng layman. Lahat ng gusto mag-layman, mag-apply, magpalista doon sa magpalista doon sa ating Yes. Tama yan. Sa aming ngayon. Go ahead. Yung sa aming seminar last September, first week, yung sa MR, mayroong sinasabi na evangelism that reached our church. Katulad yan, mga layman nag-hire, hindi mga expert na maliman, hindi mga mga Bible study, tapos bautismo, 5 days lang, bautismo na. Yan. Background sa Adventist theology. Yes, tama yung sinasabi mo. Meron din po akong i-share sa inyo. Yan ang
Nangyari. Yes, sige po, kapatid. Okay. Ano po, kasi may nangyari pong ganyan. Yung elder, hindi po siya talaga, mga elementary grades lang yung naabot niya. Then, so, parang may insecurity siya. Nung nagkaroon po ng mga nahikayat ng mga may pinag-aralan, mga naka-college level, ay para pong natutupi sila na gusto, ang galing magpaliwanag, iniisip nila, tama yung concept nung nagtuturo. Kaya minsan po nami-mislead sila na akala nila ay ito yung bagong hindi nila alam, nakakapasok na yung ibang aral dahil po sa insecurity nung elder na hindi nakapag-aral. Kaya ganyan po yung nangyayari sa iba. Lalo na sa mga probinsya o rural areas. Kaya mga kapatid, malaki talagang contribution ang mga maling unawa ng mga layman na kinuha lang ng iglesia dahil walang hanapbuhay. No, dapat talaga ang ating mga conferences ay mag-create ng departamento na kung ikaw ay gustong magliman, mababae man o malalaki, magpalista ka doon sa conference para ang conference na ang mag-delegate sa iyo kung anong iglesia ang nag-request ng mga layman. At dapat bago i-deploy, no, may pag-aaral katulad sa atin dito, no? Nag-aaral tayo ng Adventist theology, no? Dapat ganyan, may sariling departamento na may training, may pag-aaral sa Adventist theology para sigurado tayo, no? Sigurado tayo na kung sino mang ipinadala na layman galing sa ating conference ay makakampante tayo na magtuturo ito na naayon talaga sa doktrina ng ating iglesia, no? Kasi yan talaga ang malaking problema na ang iglesia mismo ang maggawa ng initiative, no, na anong tawag dito, na kung sabi sa pa naluoy lang sa way trabaho nga igsuon gihimong liman, no? Naawa lang sa isang kapatid na walang hanapbuhay, ginawa na naawa lamang sa kapatid na walang trabaho at yun kinuha agad ng iglesia para gawing liman, nagrepresent sa ating iglesia. So yan po ang malaking problema mga kapatid, no? Dito malalaman natin dito, ganun ba ang klase na pagkatawag, ganun ba ang klaseng pagpili ng banal na espiritu at ng iglesia ni Barnabas at ni Apostol Paul, kung bakit si Barnabas ang ginawang tandem, no, kasama sa ministeryo doon sa Antioch mga kapatid, no? The divine commission given at the time was to be more fully carried out. The Holy Spirit again bearing witness concerning Paul as a chosen vessel to bear the gospel to the Gentiles. Yan nga ha, pinili sila mga kapatid, si Apostol Pablo pinili para magiging vessel to bear the gospel of the Gentiles. Kaya ang bawat isa sa atin, kailangan talaga, mababae man o malalaki, kailangan talaga may background ng ating Adventist theology. Kasi maraming nagiging Adventista na dahil lang sa isang doktrina. May naging Adventista lang dahil natatakot sa 7 last plagues, no? May natatakot may lang dahil sa Sabat. Hindi talaga ang kabuuan. Tama po ba? No? Swerte nga yung iba, kompleto ricados yung doktrina nila lang natatanggap at nag-Adventist sila. Pero may kadalasan talaga, lalo na yung mga produkto sa crusade na hindi napapalo-up ng ating iglesia ng mga liman, no? Ilang session lang nakapasok, naka-attend at pagkatapos na bautismuhan. Ngayon, no? Nangyari din yan dito sa iglesia namin, no? Nagproblema yung iglesia namin dito. Kaya kinounsel namin yung tatlong kasi maano talaga ang problema mga kapatid. Nagiging burden sa iglesia. Okay. So, nagiging vessel sila, no?
para sa pagdala ng mga pabalita ng kaligtasan sa mga hintil. Tayo din mga kapatid. Laid upon the church the work of ordaining him in his fellow labor as the leaders of the church in Antioch. Ministered to the Lord and fasted, the Holy Ghost said, separate me, Barnabas, and Saul for the work whereunto I have called them. So, once pinili ng banal na espiritu mga kapatid, may rason kung bakit siya at sila ang pinili. Okay. Ngayon, Paul regarded the occasion of his formal ordination as marking the beginning of a new and important epoch in his life work. It was from this time that he afterward dated the beginning of his apostleship in the Christian church. Ngayon, to the Jew, this form was the significant one. When the Jewish father blessed his children, he laid his hands reverently upon their heads. So ganun talaga, no? Pag mag-bless yung mga matatanda sa mga Hudyo, no? Yung mga kamay nila talaga ipapatong sa mga ulo ng mga kabataan, no? Yan ang kanilang tradition mga kapatid, at diyan ipinakita na ang full authority, no? Ang blessing, no? Ibinigay sa kanilang dalawa. Okay. At a later date, the right of ordination by the laying on of hands was greatly abused. Bakit po na-abuse na po yung mga pag-laying on hands? No? Katulad dito, nakikita niyo sa picture diyan sa screen. No? Imbes patungan sa ulo ng kamay, parang nakukurente. No? Parang ano na. No? So sa bawat talagang nagiging ukay-ukay na yung pag ng kamay, pagpatong ng kamay, no? Nagiging na. Kahit sa sa mga simpleng mga okasyon nila, ginagamit nila ang kanilang kamay. Pero sa atin, no? Bihira lang talaga makikita mo na nagpapatong ng kamay dito sa ating iglesia, no? Yan ang pinaka insakto dahil hindi natin ginamit ang pagpatong ng kamay sa walang kwenta. Ginamit ang pagpatong ng kamay sa mga leaders natin para lamang sa isang anong tawag dito? Para lamang pag-ordina sa ganitong klaseng office mga kapatid. No? Ngayon, among the places mentioned where the gospel was gladly received is Antioch. Okay. Nandiyan na po ba ang susunod na parang lumagpas tayo mga kapatid sa oras? Among the places mentioned where the gospel was gladly received in Antioch is Antioch. At the time, the metropolis of Syria, the extensive commerce carried on from that populous center brought to the city many people of various nationalities. Uy, ito palang Antioch mga kapatid, sa kanilang kapanahunan ay talagang ito, no? Sentro ito ng mga iba't ibang klaseng tao, no? Ano pala ito? Open city pala ito, no? Hindi ito lugar kung saan ay mga baryo-baryo lang, kundi syudad talaga ito. Ibig sabihin mga kapatid, ang unang misyon ni Apostol Pablo ay hindi rural ministry, kundi urban ministry. Ipinadala si Apostol Paul kasama ni Barnabas sa isang misyon na urban ministry mga kapatid, no? The extensive commerce carried on from the populous center brought to the city many people of various nationalities. Besides, Antioch was favorably known as a resort for lovers of ease and pleasure. Because of its healthful situation, its bountiful surroundings, and the wealth, culture, and refinement to be found there, in the days of the apostles, it had become a city of
luxury, and vice. Oh, ngayon, minsan ang mga missionary natin, may mga missionary talaga din na natatakot na ikumpara nila yung city at doon sa mga lugar kung saan mga baryo-baryo lang. Nahihirapan sa mga syudad. Mahirap ba talaga sa syudad, mga kapatid, mag-ministry? Kaysa mga bundok, sa mga baryo-baryo? Sino po ba? Lalo na po sa panahon na yan. Bakit po? Ha? O, sa panahon natin, pagpalagay natin. Lalo na po sa panahon ngayon, busy ang mga tao, high-tech sa panahon natin na. Ngayon, masyado ng busy. Talaga ang mga tao naghahabol ng oras. Busy lahat ng mga tao, no? Kaya minsan ang mga missionary natin, sasabihin nila, wag na lang ako ipadala doon ako sa bundok. Mahirap sir sa syudad sir. Kasi ang mga tao doon sa bundok ay mas madaling mapaniwala. Yung mga tao ngayon sir, hindi na makikinig sa mga salita. So dito mga kapatid, dito natin na talagang yes, hindi makikinig. Hindi na makikinig sir dahil yun ang prophet. No? Kaya minsan prophecy ni Paul nasa presente na ngayon na hindi makikinig. Kasi ang mga tao doon sa siyudad mga kapatid ay talagang naghahabol sa oras. Yes, tama yan kapatid. Yung panahon ni Paul at panahon ngayon, do magkaibang panahon mga kapatid, pero ang sitwasyon magkapareha. Bakit po? Sabi ba nga dito sa pag-ano ni Mrs. White, talagang sabi niya dito itong lugar na ito is a resort for lovers of ease and pleasure. Because of its helpful situation, its beautiful surroundings in the wealth, culture, and refinement to be found there, in the days of the apostles, it had become a city of luxury and vice. So, yung ano na yan mga kapatid, yung klaseng lugar na yan ay talagang magkapareho sa lugar natin ngayon. Tama? Sa kapanahunan natin ngayon. Yun. Pero para kay Paul, ano para sa kanya ito? In the populous city of Antioch, Paul was found an excellent field of labor. Para kang Apostol Pablo, hindi ito problema sa kanya. Sabi pa nga niya, ito ang the best na na-assignan ko, itong lugar na ito. Exciting. Meron kayang ganitong espiritu, kapatid? No? Sabi niya, exciting ito. Magandang lugar ito. Dahil nandito lahat ng mga tao. No? Kahit sino-sino na lang ang maano mo, masalamuha mo, makilala mo, makausap mo. No? Ito ang maganda. Magiging mabunga tayo dito. His learning, his wisdom, and zeal exerted a powerful influence over the inhabitants and frequenters of the city of culture, and he proved just the help that Barnabas needed. For a year, the two disciples labored unitedly in faithful ministry, bringing to many a saving knowledge of Jesus of Nazareth, the world's Redeemer. So ano daw? Ilang taon sila? No, magdadalawang taon mga kapatid, sila po ay nagtatrabaho doon sa gawain ng Panginoon, no? At marami silang nadala, no, na mga converts at lahat marami silang na ipakilala nila ang Panginoong Hesus. So para sa kanya, ang syudad ay hindi ito problema. Para sa kanya, madali ito dahil nandito ang lahat ng tao. Tao ang hinahanap natin, hindi hayop. So ito, magandang lugar ito. So yan po ang ni Apostle Paul mga kapatid. After this, the Lord appointed 72 others and sent them on ahead of him 2 by 2.
and to every town and place where he himself was about to go. So, yung 2x2 format pala mga kapatid. Bakit pinili ng Banal na Espiritu na dalawa sa isang gawain mga kapatid? Dahil format na po ito pala sa kapanahunan pa sa panahon ni Panginoong Hesus nandito pa siya sa lupa. No, 2x2. No, nagiging successful mga kapatid. Ngayon, why did the Holy Spirit choose Paul and Barnabas? Bakit kaya si Apostol Paul at si Barnabas ang pinili na magka-tandem sa ministry? Sino pala itong si Barnabas? Kung babasahin natin ang Acts 4:36 to 37, ang tawag dito ni Barnabas as Juses, who was also named Barnabas by the apostle. Oh, yung pangalang Barnabas mga kapatid ay mga apostoles ang nagbigay sa kanya. So ito si Barnabas mga kapatid, hindi ito, batikan na pala ito sa pananampalataya. No? Kaya si Apostle Paul na bata pa, no, kakaumpisa pa sa kanyang pananampalataya, binigyan siya ng Panginoon na partner na ang matagal na sa pananampalataya. Ngayon, which is translated the son of encouragement. A Levite of a country of Cyprus, having land, sold it, and brought the money and laid it at the apostles' feet. Yan. So, ito si Apostle Barnabas talaga mga kapatid. Ay talagang missionary mind dito. Matagal na sa trabaho, matagal na sa pananampalataya, no? Wala siyang hindi siya nag-isip sa kanyang sarili kung anong meron siya, kanyang ibinigay sa gawain, para sa gawain, sold his land, ibininta ang kanyang mga lupain without any fuss or fanfare, and laid all the proceeds at the feet of the apostles. This honest, generous, and an assuming approach of Barnabas stands in stark contrast of what follows immediately in Acts. Barnabas was a remarkable man, donating all the proceeds of the sale of his property and then ministering as a volunteer. So talagang hindi pala talaga ito madadaling Apostle Barnabas. Kaya pinili siya ng Panginoon para makakatulong kay Apostol Pablo. No, sa panahon ng problema, may siya na talagang yung spirituality talaga mga kapatid ay talagang matibay. Kasi kung papadalhan din siya, bibigyan siya ng kasama na katulad din niya na bago pa sa pananampalataya, hindi magiging successful yung gawain nila doon sa city of Antioch. Barnabas was a remarkable man, donating all the proceeds of the sale of his property and then ministering as a volunteer. Who was given by the disciples the nickname Barnabas. Nicknames often tell the story of a person very succinctly, and most obvious feature of a person can be captured in a simple nickname like Sons of Thunder. He was a nurturer and reclaimer. Yan din ang gift ni Apostol Barnabas. Nurturer siya, no? Reclaimer siya. At the same time, si Apostol Paul na bago pa sa pananampalataya, nag-nurture din sa kanya si Barnabas. No? Sa mga backsliders, no? Na nandoon sa lugar sa Antioquia, maraming na bumalik sa pananampalataya dahil sa tulong ni Barnabas, dahil si Barnabas ay isang reclaimer mga kapatid. No? Barnabas is referred to 23 times in Acts, and he emerges as one of Luke's heroes, one of the great heroes of the early church. Yan pala si Barnabas mga kapatid. Ito sa Acts 11:24 describes him as a good man, full of the Holy Spirit and of faith, as well as being a very fruitful evangelist. No? Magbubunga talaga ang kanyang mga paggawa mga kapatid. No?
Sa Colossians 4:10 informs us that Barnabas was a cousin of John Mark. This is the Mark who wrote the Gospel Mark, the youthful disciple of Jesus. The Seventh-day Adventist Bible Dictionary, the page 100, introduces to us a tradition that identifies Barnabas as one of the 70 or 72 in some translations sent out by Jesus, as recorded in Luke 10 yung ano mga kapatid. Dito mababasa natin sa format yung 2x2 mga kapatid. Isa pala siya dito. Si Barnabas mga kapatid. Ayan. In Acts, we receive a greater insight into Barnabas' methods of operation as a disciple of Jesus and essentially as a disciple maker. Disciple maker rin ito si Barnabas mga kapatid. When Saul had come to Jerusalem, he tried to join the disciples, but they were all afraid of him. Natatakot yung mga disipulo noon. Bakit? Kasi kababago lang tinawag ni Pablo. Kaya baka ang iniisip ng mga apostoles ay baka ano lang ito, nagdadama-dramahan na ito. Pagkatapos nito ay huhulihin na tayo nito, tapos papatayin tayo. So natatakot sila na makipagsalamuha kay Apostol Pablo. Pero si Barnabas mga kapatid, wala siyang takot mga kapatid. And did not believe that he was a disciple. Hindi nga naniniwala yung iba. But Barnabas took him and brought him to the apostles. And he declared to them how he had seen the Lord on the road and that he had spoken to him. And how he had preached boldly at Damascus in the name of Jesus. So he was with them at Jerusalem, coming in and going out. He spoke boldly in the name of the Lord Jesus and disputed against the Hellenists, but they attempted to kill him. When the brethren found out, they brought him down to Caesarea and sent him out to Tarsus. So kahit ganun pa man mga kapatid, yung mga sinasabi ni Apostol Pablo at ni Barnabas, yun pa rin, natatakot dahil sa takot, yun, uunahan na lang natin ito. Baka tayo ang unang patayon nito. So yun, umalis sila doon mga kapatid para hindi mamatay si Apostol Pablo. Ngayon, Barnabas was a Levite. Levite ito si Barnabas. Who were the Levite? Sino itong mga Levita mga kapatid? Base nga dito sa sinasabi ni Darrell Rock sa Baker Exegetical Commentary on the New Testament sa page 216, sabi nga dito, Levites were often wealthy and very well educated, but not all were priests. Levites served in the temple, keeping watch over the gates, policing the area, instructing and copying the Torah. Ibig sabihin mga kapatid, walking Bible din ito si Barnabas. Bakit? Kasi trabaho din niya ang pagsusulat, no? Ikokopyahin yung Torah, i-transfer na naman sa ibang susulatan para maka-create ng mga copy mga kapatid. So, ibig sabihin yan, itong si Barnabas ay talagang alam ito, nababasa niya lahat, alam niya kung ano ang nasa Bible. Kaya ito, matatawag natin itong walking Bible ito si Barnabas mga kapatid. Ano pa ito si Barnabas? While all the disciples in Jerusalem were afraid of Saul, who had a well-known reputation as a persecutor and killer of Christians, yan ang pagkakaalam ng mga tao nung hindi pa siya na-convert mga kapatid. Ngayon, Barnabas was fearless. Pinili din ito si Bakit si Barnabas ay pinili? Dahil itong si Barnabas hindi takot itong mamatay. No? Dahil kung yung mga propeta doon pipiliin, yung mga teachers doon, yung si Manaen doon, si Lucius doon, si Simeon doon, baka aayaw yun. Dahil natatakot yun kay Apostle Paul. Dahil ang pagkaalam nila kay Apostle Paul, killer ng mga Christian. Pero pinili si Barnabas dahil si Barnabas hindi siya natatakot mamatay. It appears that Barnabas was not afraid to risk of loss
or lose his life. Barnabas took Saul and brought him to the apostles. This carries the idea that Barnabas took him under his wing. No, siya po ang nag-nurture sa kay Apostle Paul, no? Para magiging magiging ano sa pananampalataya, mga kapatid. Was prepared to associate closely with Saul, who could well have been regarded as a traitor. No, Barnabas in nurturing Saul was potentially endangering himself, particularly in Jerusalem. No, kahit pa man ay magiging malagay sa alanganin yung buhay ni Barnabas, ay wala siyang paki doon. No, kahit pa man mamatay ako, tutulungan ko ito si Barnabas, si Saul, dahil ito si Saul ay talagang naniniwala ako na tinawag ito ng Panginoon. At malaki ang pakinabang nito sa gawain ng Panginoon. Kaya hindi niya inisip na mamatay siya, no, na madamay siya, no? Talagang ang ginawa niya, siya ang nag-nurture kay Apostle Paul. Was an important mentor and disciple maker for Saul, who was still unimportant at this time. In Antioch, Barnabas trained, nurtured, and discipled Saul for a year. So, yun po ang mga kaganapan at nangyayari kung bakit si Apostol Barnabas ang pinili ng banal na espiritu para kay Saul. Dahil maraming magagawa, no? Dahil bitiran na si sa pananampalataya si Barnabas, kaya siya po ang ginawang tandem doon sa bago pa sa pananampalataya. Katulad natin ngayon, no? Kung ang mga layman ay puro anong tawag dito? Bitiran, mga kapatid. Magtatandem yung dalawa. No? Mga siguro isang buwan. No? Mag-aaway na yan. Hindi na yan magkakasundo. Bakit? Kasi po paano na hindi na magkakasundo dahil puro na silang batikan. No? Bitiran. Pero, kung isang bitiran, in-nurture niya, tuturuan niya yung bago, yun ang mangyayari. Magiging mabunga ang gawain ng Panginoon. Tama po ba, mga kapatid? Tama po. Pero, sir, meron po akong isang comment. Experienced workers today do a noble work. Yes. Kasi yes. po, sir, di po ba si Go ahead. Sir, si Apostol Pablo, di ba din siya, belong din siya sa mga elite person. Nakapag-aral siya sa magandang paaralan, tapos may kaya din sila, mga tent makers sila, di po ba? So, parang nakita ko po na bukod sa experience si tas dedicated at ordained person tun si Barnabas, iminatch siya ng Panginoon kay kasi kumbaga mataas din yung matalino siya, bilong din siya sa mga mayayaman o medyo may sinabing tao. Kaya doon siya iminatch. Pero siguro kung gagawin po natin ngayon na yung experience na tao imamatch mo doon sa na hindi sila magka-level, parang hindi din siya magiging effective. Pero itong ginawa nakita po natin sa diniscuss ninyo, naging effective sila kasi yung experienceadong tao iminatch din doon sa ka-level niya na the same parang level o ng ng kanilang ang tawag dito sa lipunan at saka sa ng knowledge. Kasi ganito kasi mga kapatid. Ang natin, kung patungkol sa knowledge, mga kapatid, may knowledge din si Apostle Paul. Pero yung orientation niya ay Parisi. Ibig sabihin, yung interpretation niya sa banal na kasulatan ay hindi pa talaga katulad sa interpretation ng mga disciple ng Panginoon. Tama po ba? Opo, pareho sila na maano sila sa Torah. Ang sabihin, pero dahil dito sa panahong ito, mga kapatid, bago pa talaga sa pananampalataya si Apostle Paul, at si Apostle Paul ay kailangan na ma-educate siya sa theology ng Christian theology. Kasi Jewish theology ang meron siya . So bago pa siya, kinuha si Paul, si Barnabas para magiging manurture niya sa doktrinang
sa Christian doctrine itong si Saul. Yes po. Opo. Naintindihan ko po. Ang ibig ko po sabihin, halimbawa, practical na ganito. Halimbawa si Paul ay nasa elite group, nakapag-aral ng maayos. Kung si Barnabas ay experienced lang at siya po ay pagpalagay natin undergraduate o nasa mababang paaralan lang ang nakuha ang estado ng kanyang pag-aaral, sa palagay niyo po ba kung ang ite-train niya ay mayaman, nanggaling sa elite at saka educated na tao, kahit na experiencado siya, magmamatch po ba sila? Dadating ang time na magkakaroon sila ng contradiction. Kaya po nakita natin yung tandem ng dalawa naging effective kasi maganda po yung ginawa ng Panginoon. Hindi naman po sa katalinuhan. Parang ganito po, halimbawa, kayo yung si Paul. Tapos ako halimbawa si Barnabas. Ano kayo, doctorate na kayo o kaya college level na kayo, graduate na kayo. Ako ay elementary o high school level lang. Kahit experiencado ako, halimbawa sa level ni Barnabas, tapos kayong i-mentor ko, sa palagay niyo po ba maniniwala kayo sa akin? Kahit nasabihin yung experiencado ako, dadating ang time na maunawaan niyo ang banal na kasulatan, magiging hindi tayo magkakamatch pagdating ng panahon kasi lalago din yung po yung karunungan nyo sa spiritual o biblical, pero sa social at saka sa pag-aaral sa dito sa sanlibutan, hindi tayo magkakamatch kasi minsan pero, po ang napapansin ko, siguro, hindi naman siguro darating sa panahon na talagang yes. Sabihin po, minsan napapansin niyo po ba, minsan mas mahirap turuan yung nasa mababang kaysa dun sa nakakaunawa. Di po ba? Yan po ang madalas napapansin namin. Minsan parang yes, may ganun talagang klaseng tao mga kapatid. Parang ganun. Sa insecurity. Minsan kasi ang tao talaga kahit dapat na sana ay hindi na dapat mag-iisip ng ganyan dahil sa mata ng Panginoon kung tayo ay kung tayo ay Christian ay wala na pong sinong mataas, kung sino yung maalam, kung sino yung may maraming knowledgeable talaga. Pero dito sa sitwasyon ni Apostol Paul mga kapatid ay talagang may mataas yang respeto. Mataas yang respeto at hindi yun mawawala ang kanyang respeto dahil alam niya na mas veteran, no? Veteran itong si Barnabas. Kasi nga sa Christian doctrine ay talagang maalam ito si Barnabas. Kaya nagpailalim siya kahit paman kung tutuusin ay pag na lang natin ay siya ay isang abogado, no? Kung siya ay abogado tapos nagtuturo sa kanya ay talagang nagtuturo sa kanya ay hindi natin alam kung anong pero Levites naman siya ay talagang maalam din siya sa banal na kasulatan. Pero iba lang ang interpretasyon, iba lang ang kanyang kaalaman patungkol sa interpretation doon sa banal na kasulatan. Kaya si Apostol Pablo talaga mga kapatid ay talagang meron siyang espiritu ng pagpakumbaba. Dahil din sa panahon na yan ay bata din siya, hindi siya magkapareho ng edad. Kasi matanda na din ito no? Ito si Barnabas nung nagkatandem sila dalawa, no? May gap sila ng kuan. So kahit pa man doon mga kapatid, para makikita natin kaya nagbubunga talaga yung ministry nila doon sa city of Antioch. Dahil nga din si Apostol Pablo ay teachable yung puso niya. Hindi siya mataas ang pride niya na wag mo akong bigyan ng ganito na kahit veterano na yan sa pananampalataya at ako bago pa, pero dapat professional din, dapat ganito din, label din sa akin. Pero wala tayong mababasa sa banal na kasulatan na anong tawag dito, nagreklamo si Apostol Paul na dapat yung propeta, kasi gusto ko propeta. Ay dapat ito mga teachers, kasi teacher, paano na yan so wala siyang ganyang attitude mga kapatid. Kung sino yung ibinigay sa kanya, yun ang kanyang tinatanggap niya.
kung ano man yung estado ng pamumuhay, ano pang estado ng kanyang natatapos sa pag-aaral. So wala siyang paki diyan. Basta lang samahan mo ako, tulungan mo ako, no? Anong tawag dito? Turuan mo ako sa mga bagay na yan kasi bago pa ako sa pananampalataya. So yan, ganyan ang espiritu ni Apostol Pablo. Kaya nagiging matagumpay sila sa kanilang ministry doon sa urban ministry sa Antioch, mga kapatid. Pero kung si Apostol Paul ay ginamit niya ang kanyang pride, mga kapatid, ay wag mo akong bigyan ng ganyan kasi matanda na yan. Pangalawa, yung ganito, mag-request siya doon, di ba, kapatid? Kasi pwede naman siya maka-request doon kasi may mapagpilian siya kung sino doon. Di ba, mga kapatid? No, di ba? Siguro may isa sa atin dito na pipili sa propeta. O kasi propeta na yung kasama mo, di ba? O di kaya pipili doon sa teacher. O di kaya yung influential na tao na si Lucius na anong tawag dito? Kaibigan ni no? So, yan mga kapatid. Yan ang ating na talagang nagiging mabunga sila dahil nga rin sa may down to earth na spirit po si Apostol Paul, no? Pero ganito mga kapatid, kung tayo ang atin pong babasahin ang buong aklat ng Acts, mga kapatid, ay talagang may may hindi pagkakaunawaan din ng mga apostoles. Na kasi lilitaw din talaga din ang mga ang pagka-nature ng tao, mga kapatid, no? No, kaya maraming mga conflict and grudges na nangyayari sa kapanahunan ng mga apostoles, no, sa kanilang circle, no, kahit tinanggap na si Apostol Pablo. Kaya mga kapatid, alas 4:21 na, no? So next time, no? Sino po bang in charge? Sir Nards? Ipagpatuloy po natin ito, mga kapatid, sa sunod na session. So maraming salamat sa inyong matagal na pagsubaybay dyan, mga kapatid. Nasa 53 tayo. Maraming salamat sa inyong mga panahon. Ibigay ko na po ang panahon sa ating in charge ngayon, ngayong araw na ito. God bless po sa ating lahat. Salamat po. Amen po. Thank you po. Thank you. Amen. Thank you nang marami. Okay, mga kapatid, ay wala yata si Dr. Rana. So, we'll just wait for the next resource person. Next